Ansokwa. The Ansokwa. The Ansokwa. The Ansokwa. Magandang umaga, Madrid Nation! At ako na naman si Irene Solar, makakasama nyo everyday para sa ating daily updates dito sa Madrid. Kaya naman, sa mga nakatutok ngayon, tutok lang kayo everyday. Hello, so, for now, Happy Monday! At ngayon alam ko nagsasaya ang buong Pilipinas dahil nanalo na naman ang ating pambansang kamao kahapon sa kanyang latest na fight kay Thurman. Okay, so ipapakita ko rin naman ngayon kung sino ang nandito sa ating sa studio na wala si Miss Kim. Okay, so hi Rupert! Hello. Ayan, sa ating media team and si Miss Kim, lumabas siya saglit. And ngayon, bibigyan ko kayo ng hint kung sino ang ating guest for today, this Monday. Okay, so, ang ganda ng start ng week natin. So, ang ating guest ngayon ay sobrang ganda din. Yes, chicks siya, chicks. And ano pa ba? Small but terrible. Yes, kaya tutok lang kayo. Ipapakilala ko na siya maya-maya. Malapit na rin, papakilala ko na siya para hindi na tayo magtagal. Dahil ang kanyang schedule ngayon ay medyo hindi matumal. I mean, ngayon ay talagang merong work. So, bibilisan natin ipakilala ang ating guest. Yes, chicks, small but terrible, maganda. Sino kaya ito? Ipapakilala ko na ang isa sa mga pinakamagandang babae bukod sa amin ni Miss Kim dito sa Madrid, Miss Marlene Turingan. Hi, Miss Marlene. Good morning. Hi, good morning. Miss Marlene, bumati po muna kayo sa mga nanonood sa atin. Hi, magandang umaga sa inyong lahat. And sana mag-enjoy kayo sa morning talk po namin. Ayan. Hello, Sir Ian. I think nanonood si Sir Ian. Hi, Sir Ian. Si Sir Jonathan. Mr. Jonathan. And hi, Mr. Kelvin. Ayan, si Miss Lloyda ng Pangasinan nanonood din. Ayan. So, merong nag-message. Si Mr. Errol John Palisok Manalo, beautiful voice. Thank you, Sir Errol. And kumustahin muna natin ang ating mga bago tayo mag-start sa ating interview kay Miss Marlene. Kumustahin muna natin ang ating mga kababayan, charot. Ang mga kababayan natin dyan sa Pangasinan, Cebu, Davao. Ayan, sa mga taga Pangasinan. Hi, Miss Lloydie. Kamusta niyo? Ayan, pakamusta niyo po kami dyan sa mga dyan. At mag-ingat kayo dahil tumaas ang kaso ng dengue dyan. Balita ko, kaya ingat-ingat lang. Mag-lotion. Alam niyo na kung anong brand, di natin pwedeng sabihin. Basta mag-lotion para sa mga lamok. At sa Cebu naman, naku, medyo may bad news tayo dahil meron daw namatay after niyang mapanood ang kanyang ang laban ni Pacquiao. So nakita puso kaming nakikiramay sa pamilya ng namatayan. Okay, so acknowledge natin ang presence ni Miss Kim Pains. Okay, so plug ko rin ang kanyang YouTube channel. Wow. Miss Kimberly Pains. Okay. So, ayan, start na tayo. Ayan. Ay, hello pala. Babati din pala ako sa mama ko. Hi, mama. Nanonood siya. Hi, mama. Tsaka yung pamangkin ko nakapapanganak lang. For sure, nanonood na siya ngayon. Hi, Angel. Hi, Isel. Hi, Papa. Tsaka sa best friend ko, si Ira, tsaka si Grace. Si mama, sabi ni mama, hello, good morning, anak. Ayeng. Ma, wag naman yung nickname ko. Thank you so much, ma, sa nanonood ka ngayon. Okay, so tune in ka lang, ma. Patapusin mo to. Okay. So, proceed na tayo sa ating interview kay Miss Marlene. Okay, so Miss Marlene, pakilala po muna tayo. Hi, I'm Marlene Manawis Turingan. And I'm from Pangasinan. Ilang years na po tayo sa company, Miss Marlene? 5 years na po ako sa company. Kaka 5 years ko lang this July. This July. Paano niyo po ba nakilala ang Madrid?
Anyway, nakilala ko si Madrid 5 years ago kasi nag-OJT ako sa Pangasinan branch. So, doon kami nag-start and after ng OJT, nag-decide ako na nag-apply and until now, andito pa naman din ako. So, first job ko si Madrid. Kamusta naman yung start nyo sa Madrid nung nag-uumpisa kayo? Nung nag-start ako, so parang inisip ko, nahirapan ako. Pero after kasi 2 weeks, pinapadala na ako dito sa Makati. Wow! And parang nag-adjust ulit ako kasi first time ko ding malayo sa family and sa Manila agad. So, ang motivation na lang siguro na ginawa ko is kailangan kong magtrabaho, kailangan kong may maibigay sa family ko, kailangan ko nang mag-grow. Hindi na ako dating estudyante. So, kailangan ko na talagang magtrabaho. Since first job nyo po ito, kamusta naman po yung experience nyo dito nung na-rotate kayo dito sa Makati? Ayun, first adjustment ko is mawalay sa family kasi hindi ako sanay. Tapos, second is, hindi ko alam kasi kung ano yung hanggang kailan ako dito, hanggang magtatagal ba ako. So, inisip ko yun kasi parang first time lahat. First na mawalay, first time na magka-work. And hindi ko alam yung culture dito sa Makati, sa Manila. Kasi syempre kung nasa probinsya ka, tapos naririnig mo yung mga balita-balita na sa Manila. So, yun yung kinakatakot ko din. Pero, later on, nasanay. And until now, andito pa naman ako. 5 years na. Kamusta naman po yung yung gastos nung una kayong nagsisimula dito? Kamusta yun? Yung, 'di ba, syempre sa Pangasinan hindi ganoon kataas yung bilihin, tapos pagdating dito sobrang taas na. So paano kayo naka-cope up doon sa problem na yun nung nandito kayo? Ang mindset ko nung una ako, ayokong ma-zero sa pera, sa gagastusin ko dito kasi ayokong mangutang. So, every time na may sahod, kailangan kong magtabi para sa sarili ko. Iba yung sa mga personal kong bibilihin. Iba din yung sa sarili ko na kailangan hindi ako ma-zero sa buong month na wala pang sahod. So, Miss Marlene, tanong ko kayo, since dun sa 5 years nyo sa Madrid, ano yung unforgettable experience nyo? Yung talagang hindi nyo makakalimutan na dun sa 5 years na yon, as in kahit na pagbalik-balik ta rin yung mundo, kahit na ilayo kayo sa Madrid, in case lang, ano yung hindi nyo makakalimutan na ang maaalala nyo, Madrid? Anyway, madami yun. Kaso nga lang, ang pinaka sa lahat is yung nag-out of the country na pumunta kami ng Macau and wala po akong ginastos. Sagot lahat ng company. And syempre, yung moment or memories na yon kasi kasama ang Madrid family. So, yun yung pinaka the best sa lahat. Although, madaming first time na nangyari dito sa Madrid, pero yun yung pinaka sa pinaka. Since yun ang pinaka na unforgettable experience nyo, Miss Marlene, so, paano nyo po ba na-attain yun? Yung first time na yon sa na-OOTC? Una, nung may in-announce na may OOTC incentive na ang company, inisip ko, parang gusto kong isa din ako sa makasama doon sa OOTC na incentive. Kaya ginalingan. So inisip ko, paano ko magagawa yon? Kasi inisip ko din na kung sakaling hindi ako makakasama or makakasama man ako, at least ginawa ko yung best ko. Kasi hindi naman imposible sa Madrid. Walang imposible sa Madrid kung gagalingan mo lang, kung gagawin mo yung trabaho mo. So, lucky na nakasama ako last year sa Macau. So, Miss Marlene, Macau lang po ba kayo nakapunta or marami pang ibang country? Ang OOTC sa Macau lang. Pero dito sa Philippines, napuntahan ko na ang Davao and nakapunta na din ako ng CDO. Nagstay ako for 2 years sa Davao and nagpunta din po ako ng CDO para mag-visit and nagpunta din ako ng Cebu for tour and hopefully sa other branches pa makapunta.
kamusta naman po yung experience nyo sa Davao at sa Cebu? Kamusta yung lugar? Kamusta yung mga foods? Kamusta yung mga culture? Unahin po muna natin sa Cebu. Sa Cebu, for visit lang kasi din ako doon, nag-tour lang ako. So, parang si Cebu is parang Little Manila, kung sa traffic, andon. Pero kapag sa mga food and mga view, sa mga destination, tourist spot, ang dami, ang gaganda. And while si Davao is for 2 years ang mura ng pagkain, mga seafoods, and ang lapit ng mga beaches. 15 minutes andun ka na sa Samal Island agad. And madami din ako napuntahan doon kahit land travel. Kapag may mga long weekend, holidays, pumupunta ako doon sa Bukidnon, Mati, sa mga beaches doon, ang ganda. So, parang privilege ng mga narorotate sa iba't ibang branches ang nakaka-travel doon sa mga lugar na akala mo imposibleng mapuntahan mo. Pero sa Madrid, imposible. Possible. Kasi napuntahan ko siya. Ayan, narinig nyo ba yon? Sa Madrid, possible lahat. Kaya possible lahat. So, Miss Marlene, sa tingin nyo po, ano po yung maititip nyo sa pagtitipid ng mga bagong narorotate dito, yung mga bagong nakaka-experience ng culture dito sa Makati, ganun. Yun, yung unang sinabi ko, gaya ng ginawa ko, kailangan kong i-separate yung bibilhin ko para sa personal and kailangan ko ding mag-separate para sa sarili ko na kailangan kong hindi ma-zero. And learn to say no sa mga bagay na hindi mo kailangan. And kailangan mo separate yung needs and wants. Siyempre, kung kailangan mo, mas matimbang si needs. Compare sa wants na gusto mo lang dahil gusto mo sabay sa uso. So, kailangan mong i-separate yun. Kailangan mong sa sarili mo, alam mong hindi mo kailangan yung no. So, ganun lang din ang ginagawa ko sa sarili ko. Yes. Kung nagpunta tayo sa savings, Miss Marlene, ngayon naman, ano yung mga tips nyo? Kayo na pong bahala kung anong gusto nyo i-tips sa ating mga bagong hire dyan na nanonood ngayon. Para sa savings. Anyway, sa savings kasi nag-start din ako. Siguro, hindi ako nag-start agad nung kaka-start ko lang. Pero, nung nalaman ko na kailangan ng savings din, dun lang din ako nag-start. So, yung para sa akin, pag nag-save ako, limot ko na yon. Kapag nakaltas sa akin, wala na yon. Parang iniisip ko siya as deduction din sa akin na wala na yon. So, hindi ko siya iniisip na meron akong savings, meron akong mapagkukuhanan. Basta iniisip ko wala akong savings para hindi ko magalaw. Hindi nyo magalaw. So, from the start, hindi ko nagalaw. So, parang wala lang. Naipon lang ng naipon. Oo. Hanggang sa nakalimutan So, yung kung ano yung savings. matitira lang sa akin, yun lang din yung sa akin. Yes, Miss Marlene. Okay, so, another tips rin sa ating mga bagong hired, kahit na anong tips nyo sa life, sa kahit na ano, disregard po muna natin ang savings. Tips ko lang sa mga nag-start. Una talaga, wala namang madaling trabaho, walang easy go lucky na trabaho. Ang gawin nyo lang or isipin niyo kung ano yung goal ninyo sa pinasok ninyo. For example, ako, goal ko, kailangan may ibigay ako sa parents ko, and kailangan meron din akong part sa akin, and kailangan ko din pong kailangan nating mabuhay dito sa Manila since tayo lang yung nandito. So, oo, mahirap sa start, pero kapag nagamay mo or nalaman mo kung ano yung nature ng work mo, magdedere-derecho yun. Hanggang later on, masasanay ka and mai-enjoy mo na yung trabaho kasi alam mo na. And mag-start ka lang sa basic and then magtanong sa mga kasama. Yun lang din. So, sinasabi niyo po na kailangan tulungan natin mismo yung sarili natin. Yes. Okay. So, Miss Marlene, ngayon naman, punta naman tayo sa ating personal life. So, Oh my status. God. Ganon. Alam ko marami makikinig kapag ano pinag-usapan. Since alam ko na pag may manonood natin mga binata, ganyan, naku, nahumaling na sila kay Miss Marlene. Okay. So, Miss Marlene, ask ko po kayo,
kung single or double. Charot. Single or in a relationship. In a relationship. Kinikilig ako. Sana all. So, Miss Marlene, paano niyo po nababalance yung love life sa work? Sa akin kasi, kung sa personal, yung mga personal na bagay, hindi ko dinadala sa work. So, oo, yung mga iba kasi dinadala, kaya na pati work nadadamay pag may problem. Pero sa akin, kapag nakaupo na ako, kung ano yung ginagawa ko, yun lang. Focus lang doon. Yes. So, after ng work, doon na yung sa personal. So, sinaseparate ko talaga yung personal sa work. Okay, Miss Marlene. So, batiin niyo po ang inyong Labidabs ngayon. Kasi after nito, in case na may work po ba siya? Yes. May work siya. Mamaya, mapapatod niyo yung recorded. So, yung message niyo lang naman sa kanya, for sure, ibabalitan niyo to sa kanya, di ba, Miss Marlene? Okay, Yes. so sabihin niyo sa kanya kung ano yung gusto niyo sabihin sa ikabuturan ng inyong puso. Okay, so, Miss Marlene, okay, batiin niyo na siya. I-mention ko ba siya? Kahit wag na po, kahit, hi, Labidabs, ano po bang tawagan niyo? Mahal, gano'n. Sana all! Okay, Miss Marlene. Hi, mahal ko. Mag-ingat ka kung saan ka man ngayon. And, Aww. syempre, ibabalita ko naman sa'yo mamaya. So, panoorin mo na lang kung ano yung interview ko ngayon. Ulit pa po, Miss. Ulit. Ano yun? Yung flying kiss. Ay, may pa ganon! LDR po ba kayo? Weekly. Ay, Weekly. Ay, hindi naman weekly. Depende. Dati, nung nasa Davao ako, so, may LDR po bang daily? weekly. Siguro. Tutuwa ako dun, gusto ko yun. LDR kami weekly. Asan po ba siya ngayon? Nasa Calamba. Laguna po. Yes. Okay. Batiin natin si Sir. Hello, Sir! Kung may mga kakilala kayo na naghahanap ng trabaho, dito lang Madrid. Hello, Sir. Okay. So, ano po na pwede natin pag-usapan? Okay, Miss Marlene. Personal life din lang naman tayo. Paano nyo po na-maintain yung ganyang ka-good-looking Oh na my God. face? Since, syempre, hindi nyo masasabi po natin na lahat ng klase ng work nagsisimula sa mahirap, lahat ng work, nakakaramdam ka ng stress, ng pagod, or even depression. So, dun po ba, nakaranas na rin po ba kayo ng depression? Hindi ko masasabing depression, pero stress siguro. Syempre, nadadaanan talaga natin yun. Pero ang ginagawa ko na lang, kailangan natin, pag pumasok ka sa office, kailangan naka-makeup ka para hindi halatang stress yung mukha mo. True. So, kailangan fresh na fresh ka kahit alam mong sa sarili mo na stress ka na. And ang ginagawa ko pa, bukod sa pag-makeup, siguro thrice a week or twice a week, nagkakaroon ako ng session sa gym para at least mabanat-banat yung mga buto ko habang nakaupo lang ako. So, kailangan nating maging malakas. Kasi parang kapag stress ako, tapos pumunta ako doon, parang ibang world. Nasa ibang kang place na doon, yung kung ano yung ginagawa mo, nakafocus ka lang din doon. So, pwede mong i-release kung ano yung i-stress mo sa sarili mo. So, yun, para sa mga nanonood. Mag-gym na din kayo. Naalala ko po kayo po pala yung nag-share nung minsan na nag-gym kayo. So, ilang araw, ilang months, Magto 2 months na kami. Na nag-gym? Yes, kasi nung una sa Davao, nag-try akong Pilates. Pero hindi ko yun na-continue. So ngayon, parang achievement sa akin yun kasi 2 months na akong nag-gym. So, hindi siya totally na gym na nagbubuhat. May buhat-buhat, pero yung mga simple lang. And ang maganda kasi may Zumba, kahit nagzumba dito, doon talaga nakikita mo yung sarili mong sumasayaw kasi may salamin. So naiinganyo ka sa mga kasama mo din na magagaling sumayaw. So kailangan mong gumalaw talaga. Doon po sa 2 months na nag-gym kayo, Miss Marlene, may mga pagbabago po ba? Anyway, sa akin personally parang lumakas yung katawan ko. Hindi totally na nakikita sa physical na pumayat ako, pero alam ko sa sarili ko na may changes. Kasi minsan yung
yung braso ko malaki pa rin eh. Pero kapag may mga something na buhat or hindi ako napapagod agad. Di tulad dati na konting takbo, napapagod na ako. Pero ngayon, medyo tumatagal pa naman. Okay, Miss Marlene. So, since nabanggit nyo na nag-gym kayo, bigyan nyo kami ng konting tips sa lifestyle. Pero bago ka magbigay ng konting tips sa lifestyle, time check po muna tayo. It's now 8 a.m. in the morning. Alam na afternoon, di ba? 8 in the morning. Okay, so check natin ang traffic. Ayan. Medyo tumila ang traffic dahil kanina for sure around 7 to 8. Ayan. Dun sa may bandang PB ko, anong traffic natin dyan eh. Pero dito, as makikita natin, hindi naman. Okay. So, ang ating weather, wala namang ganong pag-ulan, pero asahan lang daw ang pag-ulan, pero mild lang naman mamayang gabi. Okay, so pero ang ating naman ngayon, ang ating temperature is 27 Celsius. Okay, as of Pag-asa. Okay, so balik tayo dito sa aming napakagandang studio, ang aming napakagandang puno. At nadiligan ko siya kanina. Pero nawalan siya ng isang branch. Okay, so handang-handa na ata si Miss Marlene sa sa kanyang ibibigay na lifestyle tips. So, ayan, balik na natin kay Miss Marlene. Miss Marlene, ano po ba ang magandang maibibigay niyo sa amin na tips sa lifestyle, about sa diet, exercise, ganun. Yung mga kahit na simple lang na exercise, yung magagawa nila sa bahay. Actually, ako, kapag hindi ako nagpupunta kasi na gym, nag-exercise ako dun sa bahay. So, bumili ako ng yoga mat. And then, wala akong barbell. Pero, ang ginagamit ko is, alam niyo yung mga mineral water na bottled water. So, yun yung ginagawa kong barbell dun sa bahay. And then, parang 30 minutes every night, kapag hindi ako nag-gym, talagang nagpo-push up, sit-ups, mga ganun. Kung ano yung ginagawa ko dun sa gym, ginagawa ko din sa bahay. Para lang matuloy-tuloy and hindi sumakit yung katawan every Meron po morning. water yung bottle? Yes. Yes, yung parang ginagawa akong barbell, tas ginaganyan-ganyan ko sa katawan ko. Mga Paano, Miss siguro Marlene? Paano? mga 2 liters na bottle, dalawa, tas 2 liters. ginaganyan, tas ganyan. Okay, so ano pa? Pag when it comes to food, Miss Marlene? Sa food naman, anyway, sa food, naging yan eh. Kasi sa gym, merong sa baba, milk tea. Pero never ko pang ginawa or Ayan, bumili milk tea addicts. nung nandoon kami. So, hindi ko pa na-try nag-milk tea doon sa baba. And for diet naman, hindi kasi ako yung nag-exercise na nagda-diet. So ako nag-exercise ako para yung katawan ko is mas hindi siya yung madaling mapagod. So kumakain pa rin naman ako. Minsan pero pag gabi na, minsan ang kinakain ko na lang is egg. Alin pong egg dun sa yung white lang po or yung yellow? Yes, kapag gabi na, minsan kasi alas 10 na ako nakakauwi. So, pag hindi ko naantok na din ako, minsan ganun na lang din. So, kailan po yung cheat day nyo pagkatapos nyo mag-gym? Nag-cheat day po ba kayo or hindi kayo naniniwala sa cheat day? Nung first month namin, nag-cheat day kami ng first monthsary namin nung nag-start kami. So, nag-start kami last May and nag-cheat day kami nung June ng first monthsary namin. Bali, 3 kasi kami. So, yun na lang din yung namin. Yun na lang yung cheat day namin. Okay, Miss Marlene. Nag-rise ba kayo? Like, pag, kasi dati po, na-try ko po yan eh. Nung nag-first year ako. Tapos, ang dorm po namin, board and lodging. Tapos sabi nila, pag daw hindi ka nag-rise, ulam lang daw yung kakainin mo. Lili daw yung tiyan mo, magano ka. Pero yung iba, nagwa-water lang sila, hindi sila nag-uulam. Sa tingin niyo po ba healthy yung ganong habit? Para sa akin, kasi
nag-rice pa rin naman kasi ako. And ako din yung tao na hindi naman agad, ang result kasi hindi naman agad-agad yan eh. So, kailangan din mong maghintay. So, para sa akin, kailangan pa rin mag-rice eh. Sa akin na, kailangan ko pa rin mag-rice. Kasi, hindi naman sa pag gusto ko din kasing mag-abs. Pero kapag naggutom din kasi ako, kapag nagugutom din kasi ako, tas hinahanap ko din talaga yung rice, hindi kaya din ng katawan ko. Pero if ever talaga na matutunan ko talaga yung proper na diet, why not? May sukat po yung rice. Minsan kasi hindi ko na naubos yung isang sukat ng rice. Kapag ayoko, pag nasanay na rin yung katawan nyo. Okay, Miss Marlene. So, gusto niyo bang maglaro tayo? Ano yun? Ayan o. Ayan sila. Kung si Boy Abunda may fast talk, ako may slow talk. Slow talk kasi, halimbawa, pagpipiliin ko po kayo sa isang bagay, tapos i-explain nyo lang konti kung bakit bakit yun yung napili nyo. Ganun. Sige. Okay. So, random lang to, Miss Marlene. Okay. Pero bago ang lahat, time check po muna tayo. It's 8:06 in the morning. So, busy ang aking mga kasama dito. Miss Kim, ilang minutes na lang tayo. Matatapos na tayo. Okay, si Miss Kim. Subscribe kayo sa kanyang vlog sa YouTube ha. Pag hindi kayo nag-subscribe, hindi ko na kayo bate. And si Rupert. Ayan, nakasama ni Miss Kim. Okay, so maglalaro tayo, Miss Marlene. Slow talk, wala pa akong naiisip. Okay, alam ko na. Coffee or milk? Coffee. And why? Mahilig kasi ako sa coffee. Parang na-energize ako kapag nagko-coffee ako. And hindi naman siguro daily, pero minsan hinahanap kasi ng katawan ko. So, parang pampagising ko siya every morning. Morning or night? Morning. Kasi morning, madami kang magagawa eh. Compare sa night, na matutulog ka na lang. Okay, ano pa? Ano po bang paborito niyong food? Seafood. Seafoods. Okay. Orang. Hi mga team Orang dyan sa Pangasinan. Hi Miss Jo. Okay. Orang or crab? Both. Gusto ko talaga silang dalawa. Talaga po. Buti wala po kayong allergy sa seafood. Wala. Buti na lang. Pero may mga allergies po ba kayo sa ibang foods? Parang wala. Wala. Oo. Lahat po kinakain nyo. Ay, hindi naman sa lahat. Yung mga ayaw ko. Okay, ano pa? Walang PTP o merong PTP? Siyempre, meron. Okay, ano pa? Matangkad o maliit? Matangkad. Matangkad si Bebe. Mas matangkad siya sa akin. Para at least tumitingala ako. Hindi nakaganyan ka. If you don't mind, Miss Marlene, how old are you na po? 12 years old. Side. Pang elementary. Okay, Miss Marlene. Breakfast or lunch? Breakfast. Kasi kailangan natin ng breakfast. Dapat yun nga yung madami kang kinakain. Kasi nag-start pa lang yung morning mo. Dami ka pang gagawin. Kaya kailangan breakfast. Okay. Sa gym naman tayo. Ano ba? Ano ba bang tawag dun sa tinatakbuhan? Treadmill. Treadmill or barbell? Treadmill. Talagang makikita mo din kasi yung calories na mabuburn mo. Ay, nandun po. Yes. Kung ilang minutes ka nagre-run tapos yung mabuburn na calories. Inosente ako kasi never kong na-try mag-diet. Actually, Miss Marlene, ano po bang may advice niyo sa akin since ako, ang laki-laki kasi ng tiyan ko. Sabi po ng mama Malaki ko. ba? Hindi naman. Malaki po. Nang bola pa. Sige, mamaya, Miss Marlene, bigyan kita ng lunch. Joke! Okay, Miss Marlene, sabi po kasi ng mama ko, since nung 1-year-old ako, malaki na daw talaga yung tiyan ko. So, sabi nung nagtatanong po ako, sabi nila, kapag daw malaki tiyan mo, bawas-bawasan yung pagkain ng fats, rice. Tama po ba yun? Kung fats, oo. Kasi syempre, may side effect din kasi yun. Nakakasama ng health, di ba? And sa akin din naman, nung una, maliit lang din yung tiyan ko. Pero as
parang nabasa ko lang din parang nagkaka-age ka ng 25 and up, parang bumabagal na yung metabolism natin. Kaya doon, di ba, kapag sabi nila, pag mabilis yung metabolism mo, payat yung tao. Pero kapag mabagal, doon yung tumataba. So parang yun yung nabasa ko. Kasi mula nung nagbabasa-basa din ako. So parang yun lang din yung alam ko. Okay, Miss Marlene. So, dito naman sa ating sa ating studio, may mga katanungan ba kayo kay Miss Marlene? Kasi wala na akong matanong. Wala na akong matanong. Ay, Miss Kim! Alam ko, may gusto kang itanong kay Miss Marlene. Anything. Pag diet yan, wag na. May jowa ka naman na. Di ba? May jowa ka na. Ikaw ba, Rupert? Nag-gym ka ba before? Kasi ang ganda ng katawan ng kaibigan namin eh. O, tignan niyo. Good looking. Hindi ako nag-gym. Ano? Nag-gym ako ng isang buwan, tapos nilagnat ako. Hindi na ako umulit. Hindi mo kinaya, friend? Hindi na ako umulit. Pero po sa umpisa, mahirap po ba? Yes. Nung una talagang gusto ko nang sumuko. Sa una? Yes, gusto ko lang sumuko. Nung una parang, alam mo yung pagpagod na pagod ka na. Parang ayaw mo na. Pero since may goal ka, kailangan mong ka-out, kailangan mong maging fit yung katawan mo, mag-tone yung braso mo. Kailangan mong tapusin kung ano yung binigay sa'yo. Kasi may coach kami, tapos nagbibigay siya ng sets. Kailangan mong matapos yun. Pero natuwa ako nung natapos namin. Kaya pala namin. So, kailan po ba yung schedule nyo ng gym? Every day? Hindi. Nung una, nung first week namin, talagang 3 days straight, pumunta kami. So, parang inaano lang din namin kung kaya ng sarili namin. Pero, nung later on, parang twice a week, thrice a week, depende sa time din and sa work. Kung sakaling may importante, mas work ang pipiliin. Okay, Miss Marlene, for the last time, second to the last. Advice nyo lang, quick advice nyo lang, kahit ilagay nyo as a quote sa ating mga nanonood, sa ating mga viewers na naghahanap ng work. Ayun, sa mga hindi pa nakahanap, ganun. Ano yun? Advice po natin sa mga naghahanap ng work, kung passion ba or practicality ang kanilang susundin. So, sa lahat ng nag-work, andyan naman po ang Madrid, Philippines. Matcheck nyo yan sa website nila, Madrid, Philippines, and then may i-click lang kayo doon na link and i-submit nyo lang, matcheck na yung pangalan ninyo and possible kayong matawagan. So, like the Madrid, Philippines na page, then yun. Yan. Thank you, Miss Marlene. So now, ipa-plug namin sa mga gustong mag-apply for walk-in applicants. Ito ang aming office sa Makati. We are located at 17th floor, Chatham House, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City, from Monday to Friday, from 8 a.m. to 11 a.m. Sa Pangasinan naman, we are located at 2nd floor, Madrid Building, formerly Ancar Building, Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan, near Town Center, from Monday and Friday pa rin, from 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, hello mga taga Cebu, we are located at Unit 318 Krisha Building, Horordo Avenue, Lahug, Cebu City, from Monday to Friday, of course, 8 a.m. to 10:30 a.m. Sa Davao naman, we are located at Unit 71, 7th floor, Price Tower Condominium, JP Laurel Avenue, Davao City, from Monday to Friday and 8 a.m. to 10:30 a.m. Okay, so ano pang hinihintay nyo sa mga wala pang work dyan? Naku, mag-ano na kayo dito sa Madrid dahil ako na nagsasabi sa inyo, posibleng-posible na hindi nyo makakalimutan ng Madrid at lahat ng gusto mong ma-experience sa first time, na gusto nyong first time, suwak na suwak dito. Okay, for the last time. Okay, so magbasa tayo ng comments sa ating last 15 minutes. Okay? So,
Sana oil. Okay, Baron. Pa L1, L2 po. Jonathan Aller. Sabi ni Sergio, hi Sergio, good morning. Hi, Sabi Mr. ni Sergio, Jo. hello. Sabay-sabay tayo. Hello na si Sergio. 1, 2, 3. Hello! Okay, sabi ni Sergio, hashtag I need rice. Sabi naman ng ating vlogger ng taon, good morning Madrid Nation, Kimberly Pains. Okay, sabi naman ng ating top fan na si Mr. Errol Palisok Manalo, what is your motivation or principle in achieving your goals? Miss Marlene, kayo po ang sasagot. Ako ba? Sige, tayo na lang lahat. Okay. Tayo na lang lahat, pampaubos ng oras. Pero, Miss Marlene, ang ating what is your motivation or principle in achieving your goals? Siyempre, yung motivation ko, unang-una, family. Oh, tama yun, tama yun. Family para sa akin. Kahit sabihin nila na, iba-iba kasi yung motivation natin. Pero sa akin, number one is family. Mhm. Kasi, syempre, sila yung inuuwian natin every time na umuwi tayo ng Pangasinan. Tama. Yun lang. Tama yun. So, ma-advise ko din, mahalin nyo ang pamilya nyo kasi kahit na anong mangyari, nandyan lang sila sa inyo. Pagalitan man nila kayo or what, nako, nandyan lang sila. Okay, sabi ni Sir Ian, top fan din natin ng Madrid, Philippines. Hi, Sir Ian! Sabay-sabay Hi, tayo. Sir Ian! Sabay-sabay tayo ulit. Hello, 1, 2, 3. Hello! Sabi ni Sir Ian, go DJ panel. Okay, sir. Okay, so Miss Marlene, meron akong ibibigay na parang quote. Ay, hindi naman sa quote, pero parang quote nga. Pero dudugtungan nyo siya. Sige. Okay. Magbiro ka na sa taong lasing, wag lang sa... Bagong gising. Hindi, alisin natin yung cliche doon na bagong gising. Okay. By your Yung own hin- words. By wait. your own words. Okay, ulitin natin. Magbiro ka sa taong lasing, wag lang sa... Okay, si Miss Kim muna. Wag lang sa... Bagong gising. Bagong gising talaga. Okay, sa bagong gising. Tamang sagot. Ikaw, Rupert. Bawal ang tamang sagot. Ikaw, Rupert. Ah. Dead air tayo. Question. Magbiro ka sa taong lasing, wag lang sa... Bagong kain. Bagong kain? Bakit? Di ba pag bagong kain ka, good mood ka? Hindi. Bakit? Gusto mo pang kumain ulit. Ayun lang. So, usapang diet, wag ka lang daw, magbiro ka na sa taong lasing, wag lang sa bagong kain. Okay, so punta tayo sa ating magandang guest. Sasagutin niya ang ating hugot. So, magbiro ka sa taong lasing, wag lang sa... Sa kulang sa tulog. Diba? Kulang nga ang tulog mo, bad mood ka na. Unang bibiruin. Totoo yun. Alam mo, bagong miss, nakalimutan ko na yung sagot mo. Kulang sa tulog. Ayun, kulang sa tulog. Pag kulang ka sa tulog, kulang po kami sa tulog ngayon. Naalala ko. Babatiin ko yung mga nakatira sa admin house na girls. Pumatay kami ng 11 na ipis. Lumilipad sa bintana, so sinara na lang namin, kaya kulang kami sa tulog. Kaya sa mga masusungitan namin, Diyos ko, pasintabi, pumatay kami ng 11 ipis Yung kagabi. ipis feeling butterfly. Sabi Pero na- ang sabi ng ipis, makapalo ka, nanay kita, nanay. Ganon. Diba? Nag-joke si Miss Marlene! Nag-joke. Ayun, ito ang si Miss Marlene. Nag-enjoy ka, Miss Marlene? Yes. Malapit talaga. Nice meeting you, Miss Marlene. Malapit na tayong matapos. So, mag-greet na lang tayo sa ating mga gustong i-greet dyan. Habang pampatapos ng 10 minutes na lang. May 7 i-greet ako. viewers tayo. Mag-greet tayong lahat. Ano pa? Ayan, nag-comment si ang ating dalawang gwapong boss, Sir Ian and Sir Jonathan. Sino uunahin ko dito? Ayan, si Sir Ian, unahin ko. Sabi ni Sir Ian Madrid, magbiro ka sa taong lasing, huwag lang sa taong walang wifi. Sir Ian, meron bang taong nagpo-produce ng wifi? Wi-Fi is life. Okay, so sa taong hindi makakonect sa wifi. So sabi naman ni Sir Jonathan, ito, makaka-relate lahat. Magbiro ka sa taong lasing, wag lang sa taong walang, sabay-sabay tayo.
Sahod. Ano yun sa? Pero masaya kami ngayon kasi sahod lang. Okay. So ano pa, mag-comment lang kayo dyan guys. Babasahin namin. So Miss Marlene, sa mga hindi ko pa natanong, ganun, kung meron kayong gusto pang idagdag na sa tingin nyo makakatulong sa ating mga viewers, sa lahat, especially sa ating mga aspiring applicants. Para sa mga applicants na gustong mag-apply dito, kung hahanap kayo ng company, ito na yon. Kasi saan ka makakakita ng company na magbibigay ng motivation, magbibigay ng tips about sa savings, and magbibigay ng free incentive OOTC out of the country. And dito din kasi ko naranasan yung first time sumakay ng airplane. So, sa akin, nag-start ako sa Madrid, 5 months ko pa lang, pinalipad na ako sa Davao. So, parang sa akin, parang mali, or hindi pa gaanong kalaki yung contribution or pinapakita kong performance, pero pinalipad na ako sa Davao na parang first time kong lumipad sumakay sa airplane. So, hindi ko inisip yun na makakasakay ako ng libre. Siguro, ngayon, kung wala ako sa company, siguro hindi ko alam kung na-try ko na bang sumakay ng airplane sa taong kung wala kayo dito. Kung wala ako ngayon. And, syempre, ano pa ba? Yun lahat mga libreng experience na na-try ko dito. Sulit. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Miss Marlene. Doon sa sinabi niya magbabase ako. Doon pa lang sa first time na makaka-experience ka ng OOTC, bawing-bawi na yung stress mo sa work eh. Yes. Bawing-bawi na doon yung mga iniisip mong kung ano-ano. Kasi ang napansin ko sa Madrid, walang halong kaplastikan to. Pero napansin ko sa Madrid, sa mga bosses natin, sa ating mga boss, nakafocus sila sa hindi sa pagpapalago ng company. Nakafocus sila sa mga tao nila kung paano nila kung paano nila matutulungan yung mga tao nila na mag-grow, Yes. matuto sa lahat ng bagay. At saka dito sa Madrid, 'di ba, Miss Marlene, napansin mo, alam ko 5 years doon, feeling mo ito na ang second family mo. Yes. And additional doon, hindi ka mahihiyang i-approach yung mga bosses. Kasi sila pa lang din, approachable sila. Hindi tulad ng ibang company na hindi mo hindi mo malapitan. So sila, pwede mong makausap, coffee, tapos talagang True. inaalam ka ng Kinikilala ka. inaalam nila yung sarili mo, kinukumusta ka, 'di ba? So parang nakaka-excite magkwento kapag sila yung nagtatanong. So parang hindi ka mahihiyang magsabi ng ganito kasi talagang inaalam nila yung life mo. Memorize nga po ni Sir Ian yung mga pangalan eh. Halos Yes. lahat, except lang sa mga bagong dating pa, ganun. Oo. So ngayon, magbabasa ulit tayo ng comments from sa ating top fan. Hi Mr. Errol, John Palisok Manalo. Okay. So, ano sabi? Pabati kay Miss Sheng. Ano pa bang nauna? Pabati kay Miss Sheng. Hello, Miss Sheng. Pabati na rin kay Miss George, Miss Grace, and Miss Hill. Haha. Pati kay Miss Judy. Smiley. Haha. Sige po, sa may gusto pa kayong batiin, ilagay nyo lang dyan sa comment box natin at babatiin natin. Okay. So, 8:24 in the morning, i-check natin ang lagay ng trapiko. Ayan, malinis na mga kaibigan. Parang boxing ring ni Pacquiao kahapon, nilinis niya si Thurman. Okay. Ayan, marami na namang tatawid. At ang ating weather, ganun pa din. Malamala, nauulan na masarap matulog pag gantong oras, no? Miss Marlene, masarap matulog. Yes. Ayan. Okay, so may mga gusto pa ba kayong idagdag? Miss Kim, Miss Rupert, I'm Mr. Rupert. Shout out sa mga busy magtrabaho. Oo pala, sa ating
Oo, nakalimutan ko sila. Sa ating mga agents, nandiyan sila sa likod. Feeling ko hindi nila tayo naririnig. Pero andito sila. Yan. Ayan sila, oh. Hi kayo, hi. Hi kayo, hi. Hindi sila nakikita. Hi. Ito. Ayan. Ay, hindi nila tayo nakita. Hi! Ay, top collector yun ng yun. Okay, muntik na. Wala yung snap. Ayun yung mga yun magagaling yung mga yan. So, ano pa pwede natin pag-usapan? 8:25 na. Hindi ka pa po ba kailangan sa work nyo? Okay lang naman. May babalikan pa ba ako? Char! Hindi. Okay naman. Ayan. Miss Kim. Hi. May gusto ko pong batiin. Binabati ko yung mga mahal ko sa buhay na... Sa mga kapitan nyo dyan. Hello. Sa mga tropa ko sa Pangasinan, hi. Ay kayo po, Miss Marlene, baka may gusto pa kayong batiin. Ako na. Parents ako nyo na. po. Binabati ko lang po yung, syempre, family ko sa Pangasinan, sa Labrador, and San Carlos, and mga relatives. And then, binabati ko din po yung Cebu, Davao, CDO, Zamboanga, and Bacolod. Ayan. Hello sa mga taga Zamboanga. Ay, meron pa pala. Okay, sige lang. Sige lang. And binabati ko din po yung nasa Calamba, nasa Malolos, nasa Pampanga. Yun lang. Yun lang. And, babalik na sa akin. Hello! Mga kahalo! Okay, so may mga shout out sa mga nagtatrabaho dyan. Okay, so 8:26, 4 minutes. Ikaw, Rupert, meron kang gustong batiin. Batiin mo si Bebe Loves mo. Hi, Bebe Labs. Good morning. Tulog ka pa. Aww. Hello, good morning. Hello! Hello! Maghalo tayo lahat bago mag-end kasi 8:27 na eh. Tayong lahat. 1, 2, 3. Hello! Okay, so sa aking mga friends, kamag-anak, wala ba sa akin? Sa aking mga friends, Ira, Grace, Cessa, sa mga, babatiin ko pala. Hello, Sir Jo, Sir Kaloy, Sir Jeff, sa mga kuya ko dyan, Kuya Sydney, Kuya Mike, Kuya Rostan, Ma'am Joanna Takason, Ma'am Lady Vicencio, Ma'am Noriel Pajernos, hello po, I miss you so much. And sana tutukan nyo ito and ma-share pa para mas makilala pa ang Madrid, Philippines. And sino pa ba? Sa aking mga kamag-anak, Tita Tere, Tito Jong, hello! At sa aking pamangkin talaga, nakapapanganak lang July 15. Nanonood na siya ngayon. Wow! Hi Angel! I love you so much. See you this week. Uuwi na si Tita Mimi. Enjoy ka lang dyan. Milk ka lang dyan. Magkikita na tayo. Okay, so, ipa-plug ko lang ang aming magandang show. Charot! Maganda ba to? And hopefully, pasensya na dahil may mga konti pang inaayos sa mga technicals. So, yun, enjoy lang ang panonood. Tumutok lang kayo every 7 a.m. to 8 a.m. weekdays po yan. So, for applicants, we are hiring. So, message lang kayo sa Facebook page namin para sa application. Tsaka sa mga inyong tanong, mag-message lang kayo dahil sasagutin namin kayo. Kahit sa comments ng live namin, i-direct message na lang namin kayo. And thank you sa lahat ng mga nanood. Thank you so much sa mga unang nanood na aming segment this Monday. And thank you pa sa mga sa mga future na manonood pa namin. So sana, hopefully is nandyan lang kayo, tumutok lang kayo. Okay. So, ayan, magpaalam na po tayo, Miss Marlene. Thank you so much sa mga nanood, and thank you din sa inyo, Miss Irene, Miss Kim, and Mr. Rupert for having me here. And yun lang, thank you so much po sa mga nanood. Ayan. Apply na! Isa pa, Miss Kim. Apply na! Apply na daw. Okay.
So, seconds na lang. Ka-countdown ba tayo? Sige, i-countdown na lang natin. Okay. So, abangan lang ito, The Almusal Club, every weekdays, 7 a.m. to 8 a.m. Okay, bye-bye! Babush! Babush! Babush!